So good morning mga ka-Silver Mitchdale. So ngayon time check 5:30 ng umaga. So ngayon pabalik na ulit tayo ng Manila. So tapos na yung bakasyon ng partner ko. 15 days lang yung binigay na bakasyon niya. So ngayon malayo-layong bakbakan to, malayo-layong biyahe. So from our present location to Allenport is 8 hours. So hindi pa kasama yung pahinga, paggasolina. So sabihin na lang natin 9 hours yung maximum. So dito na tayo banda sa Bulacan, Hindang Leyte. So sana naman sa pag-uwi natin ngayon maluwag na ang mga port sa Allenport and sa Matnog Port. Kasi inaalala ko katatapos lang ng eleksyon, katatapos lang ng mga festa. So baka magkasabay-sabay yung mga biyahero, mga motorista. So kaya kasi yung last na experience namin nung pag-uwi namin ng May 1, so sa Matnog Port dumating kami ng May 1 ng 7 PM. So nakasakay na kami May 2 na ng 9 AM. And ang nasakyan namin is landing craft, yung LCT. So usually ang mga sinasakay nun mga 10-wheeler, so bihira lang silang magpasakay ng mga motor. Siningit lang kami. So ang nabayaran pala namin is 1,250. So sa sobrang dami ng volume ng mga pasahero, biyahero, ayun, kaya kinaumagahan na kami nakasakay nun. Kaya so grabing abala, puyat, pagod. Kaya sana naman ngayon yung pag-uwi namin ngayon medyo maluwag na siya. Kasi parang nakakadala kasi pag ganun, grabing pagod mo na sa biyahe, tapos hindi ka pa makasakay kaagad, kinabukasan ka pa. So buti na lang may dala kaming extra money, so nakatulog kami dun. So paano naman yung sakto lang yung budget, kaya yung iba doon na lang talaga naghihintay sa port hanggang sa may schedule sila na paalis. So di ba parang nakakapagod yun, wala kang maayos na tulog. So ngayon papasok na tayo sa Baybay Leyte Diversion Road. So dito medyo mahaba-haba ang kalsada nito, maraming mga pakurbada, mga sharp curve. So doble ingat tayo dito kahit masarap mag-banking. So safety first. At saka medyo delikado dito pag maulan-ulan. Yan, may mga bagyo na dadaan. Delikado dito sa lugar na to kasi usually parating nagla-landslide dito. So naalala ko nung last na uwi namin mga 2023 yata yun. So dumaan kami dito gabi. So yun, meron talagang nakita mo na may part siya na gumuho. So sabi nila may mga natabunan daw doon na bahay, tsaka meron ding namatay. So kaya medyo doble ingat talaga, lalo na pag maulan dito sa lugar dito sa Leyte, kasi parang malalambot yung lupa dito kaya mabilis lalo na pag ilang araw sunod-sunod yung ulan, ayan, nagkaka-landslide talaga. So doble ingat na lang talaga tayo mga motorista, mga riders. So magaganda ang tanawin dito sa Leyte, mag-i-enjoy ka. Ayan, kung mahilig kang mag-banking, so maraming mga pa-curve na daan dito. Pero yun lang dapat doble ingat tayo kasi may pamilya pa tayong uuwian. Kaya chill ride lang, enjoyin lang natin yung magagandang tanawin na madadaanan natin. Yung pagod, puyat, ayan, kasama na yan sa pag-rides natin. Kaya dapat kondisyon din yung health natin, pangatawan natin, kondisyon yung motor natin, yan, para walang aberya sa daan at safe tayong makauwi sa kanya-kanya nating pamilya at sa lugar na pupuntahan natin.
So ngayon nag-stop over muna kami and nagpagasolina. So ito yung unang paggasolina namin dito sa MacArthur, Leyte. So ang naggasolina pala namin is 238 pesos. So nagpagasolina ako mga 3 bar na lang. So ayan, balik biyahe na naman tayo kasi malayo-layo pa yung biyahe natin. And hindi ko na lang iniisip kung ilang oras pa kasi mai-stress lang ako pag nakita ko na 6 hours pa, 7 hours pa. So enjoy na lang natin yung biyahe natin hanggang sa hindi natin malaya na malapit na pala tayo dun sa pupuntahan natin. So ngayon, papasok na tayo ng Tacloban, Leyte. So madadaanan natin ang arko ng Tacloban, Leyte. So ayan, sa nakikita nyo, welcome Tacloban, Leyte. So dito pala tayo dadaan sa Palo Diversion Road para hindi na tayo dumaan dun sa downtown o proper ng Tacloban. Ngayon papasok na tayo ng Palo Diversion Road. So ito, tingnan nyo, maluwag yung daan, malawak. So magandang rides dito. And makikita nyo ang view dito ng San Juanico Bridge kasi medyo mataas to eh. Mataas yung lugar na to. So ayan, nakikita nyo ang magandang view. So tanaw nyo dito ang yan, malaking isla and yung San Juanico Bridge. So makikita nyo dito. So medyo malayo lang siya pero tanaw nyo dito kasi ngayon, we're leaving Tacloban, Leyte na. So ayan, nakikita nyo yung arko ng Tacloban. So palabas na tayo ng Tacloban, Leyte and malapit na tayo sa San Juanico Bridge. So makikita na natin yung tulay ng San Juanico Bridge. So ngayon dito na tayo, papasok na tayo ng San Juanico Bridge, Tacloban City, Santa Rita, Samar. So ang total length pala nito is 2,164 meter and sinimulan itong gawin noong 1969 at natapos noong 1973. So binuksan ito noong July 1973. So tinatawag din nila itong Bridge of Love na nakakonect sa kalapit na isla ng Samar in Leyte. So, isa ito sa pinakamagandang design na tulay sa Pilipinas.
Ang sabi nila, regalo daw ito ni President Ferdinand Marcos kay Imelda Romualdez nung naliligaw pa siya. So kaya pinagawa niya itong tulay na nakakonect sa Leyte to Samar, Leyte. So bibilib ka talaga sa tibay at ganda ng San Juanico Bridge. So hanggang ngayong henerasyon, bagong henerasyon, nakatayo pa rin siya. Marami na itong pinagdaan ng lindol, malalakas na bagyo, pero nakatayo pa rin ang San Juanico Bridge. So nakakabilib ang mga engineers and construction worker na gumawa nito. So meron ding urban legend or kwento-kwento na kaya daw naging matibay itong San Juanico Bridge kasi sa panahon na ginagawa ito, marami daw bata ang nawala and hinalo daw yung dugo ng mga bata sa mga semento nito na ginawang pundasyon ng San Juanico Bridge. Kaya naging matibay ito. Pero wala naman yung katotohanan, parang kwento-kwento lang nila yon. So dito na tayo sa Santa Rita, Samar, Leyte. So ayan, nakalagpas na tayo ng San Juanico Bridge. So papasok na tayo ng Samar. Malapit-lapit na tayo sa exciting part. So ano yung ibig sabihin ng exciting part? So alam nyo na, pag dito sa Samar, medyo malubak-lubak yung daan dito. Maraming part na malubak-lubak na hindi pa ginagawa yung daan. So may part naman na ginagawa na yung daan, pero may portion din siya na hindi ginagawa na yun. Kung meron tayong mga binabalak na long ride, so ipakondisyon muna natin yung mga motor natin, yung paglinis ng CVT, pag-change oil, pag-kondisyon ng front shock, lalo na tong NMAX. Ang issue nito, mahina yung front shock niya, konting lubak lang, lagot to kaagad. So sa side ko, pinakondisyon ko muna to kasi alam ko dito banda sa Lopez and dito sa Samar malubak-lubak talaga, kaya dapat kondisyon talaga yung motor mo, yung mga brakes. Ayan, importante yan para sa safety rin natin at safety rin ng OBR para makarating tayo ng safe sa mga pupuntahan natin. At ang importante sa lahat, bago tayo bumiyahe, bago tayo umalis, manalangin muna tayo na bigyan tayo ng guidance ng Panginoon, gabayan tayo ng guardian angel natin, tabunan tayo ng blood of Jesus para ilayo tayo sa kapahamakan, sa mga kaskaserong driver, ayan, sa aksidente. Yun, dapat mag-pray muna tayo and may proper na tulog tayo kasi hindi biro yung babiyahe ka ng malayo tas wala kang maayos na tulog. So nakakakos yun ng aksidente. Kasi naranasan ko, napapikit lang ako, seconds lang, marami nang mangyayari nun. Yung napapikit lang ako tapos yung sa unahan ko munti ko nang mabangga. Kaya napaka-importante talaga ng may proper ka na pahinga, may proper ka na tulog. Pag nafe-feel mo na inaantok ka, so wag mo nang ipilit yun kasi pag pinilit mo yun, madidisgrasya ka lang. So mas malaking abala sa iyo and abala rin sa nadisgrasya mo. Sa mga nakikita nyo sa video, so lubak-lubak pa rin talaga dito sa Samar. May part siya na lubak, may part siya na ginagawa yung daan.
magtataka ka kasi bakit yung dito sa lugar na to inaayos na yung daan, tapos yung nadaanan mo hindi pa inaayos. Bakit yung dapat isang na lang, trabaho na lang na buong summer na sira yung karsada, ayusin. So siguro pag ganun sa akin siguro yung sa lugar na yon hindi kaalyado nung nanalo na gobernador or mayor, kaya siguro inuuna muna nila yung kaalyado nila na sa lugar nila, tapos siguro hindi binibigyan ng budget muna, hinuhuli. Kaya yun ang nasa isip ko, na baka ganun siguro na bakit hindi pa inaayos yung kalsada sa ganitong lugar. Grabe, nangawit talaga yung braso ko dito sa kapipigil sa manubela. Pag napapadaan ka sa mga lubak, siyempre lalakasan mo talaga ng pigil para hindi kayo matumba. So ito, hindi pa umuulan dito nung dumaan kami. So lalo na pag siguro pag maulan to, tapos ganito pa yung madadaanan mong karsada, lubak-lubak. So mas lalong nakakapagod yun, stress sa mga riders. And yun din ang cause ng nasisira kaagad yung bearing ng motor, kasi kuan siya, nalulubak siya and pinipigilan mo. Kaya yun, siguro yun yung nakaka-cause rin ng sira, ng madali masira yung bearing ng motor.
Ito pala yung nadaanan namin na hindi ko nakalimutan ko kung anong part na ng Samar to. So ito yung grabing traffic ito. Pag hindi ka talaga mag-overtake, tapos abutin ka talaga ng 1 oras or mahigit pa dito. Kasi bali one way lang yung kalsada dito kasi may ginagawa na kalsada, kaya walang give and take lang kung sino yung mag-go and mag-stop muna. So dito sa part na to, meron na namang ginagawang kalsada, kaya ayan, grabe ang traffic, heavy traffic na naman. Maraming mga bus, 10-wheeler, mga light vehicle na hindi makausad. So no choice ka talaga kundi maghintay kung kailan yung pwede kayong mag-go. So dito sa side namin, medyo maluwag yung traffic. So motor lang dala namin, kaya nakakasingit talaga ang mga motor. Pero yung mga 10-wheeler yan, malalaki, yan hirap talaga sila makasingit-singit. So pag ganito, pag biyahero ka na ganito yung ma-experience mo, kailangan talaga hindi mainitin yung ulo mo, mahaba yung pasensya mo. Kasi pag hindi ka nagbao ng mahabang pasensya, mababad trip ka lang talaga. Yan, kagaya niya, no? Sa nakikita nyo sa video, napakahaba ng traffic. Ito ang advantage pag ang motor mo, ang dala mo ay motor pag babiyahe ka. So makakasingit-singit ka sa traffic. Ang disadvantage naman, ayan, pag mainit, yan, expose kayo sa init, sa ulan, sa nakakapagod, hindi ka, yung OBR mo hindi makahiga ng maayos. Ayan, so pag ang kotse naman ang dala mo, so yun nga, komportable ka kasi hindi kayo nainitan, hindi kayo naulanan. And kung gusto nyong magpahinga, kahit saan sa gasoline station, pwede kayong magpahinga. So hindi na kayo pwede, kahit hindi na kayo rent ng transient. So yun ang advantage pag kotse yung dala mo. Pero pag sa ganitong situation na traffic, so ayan, ganyan, pipila ka talaga kasi hindi ka makakasingit.
Dito na kami sa Allenport. So ayan, nakapila na ako sa bus lane. Pwede ang motorcycle, light vehicle. So ang mahirap lang dito, pag may dumating na bus, priority nila as kasuhin yung bus. And medyo matagal-tagal yung proseso kasi maraming pasahero yung karga ng bus, kaya ayan, usad pagong. So kunting tiis lang, tiyaga. Sakayan kasi ngayon na papalik ng mga Manila, kaya ayan, mahaba ang pila. So ang medyo pangit lang yung sistema dito kasi kagaya niyan, nakapila kami dito, matagal kaming nakapila, and then biglang nagsabi yung security na lahat daw ng motorcycle lilipat sa labas. So walang binigay na number, basta paunahan na lang kung sinong makapila na naman dun sa motorcycle lane. Kaya ayan, imbis na malapit na ako, naunahan na naman ako, kaya panibagong pila na naman at paghihintay. So buti na lang nakakuha na ako ng ticket. So ang nabayaran ko lahat 900 pesos. So pagkatapos nito, pupunta ka dun sa Coast Guard para tatakan yung ticket mo. Ang hirap lang kasi pinapunta na kami dun sa labas, mahaba ng pila. Tapos naswertihan pa rin ako kasi sabi nung in charge dun, ako na daw yung pinakalas na sikasuhin niya. So yung nasa likod ko nagreklamo na naman kasi ang haba ng pila nila, tapos biglang sasabihin na cut off na, balik daw sila pila sa loob. So kaya parang napaka-abala kasi pagod ka na sa biyahe, tagal mong pila, naghintay, and then bigla na lang sasabihin na gano'n, mapapakamot ka na lang sa ulo kahit hindi makati. So kaya wala tayong magagawa. Susunod tayo sa instruction nila. Ngayon, padikit na tayo sa port or docking maneuver dito sa Matnog Port. Ang nagmamando or nagko-command ay isang babaeng kapitan at yung repeater niya ay isang kadete. So pag nakakakita tayo ng ganito, nakakabilib kasi bihira lang yung babae yung nagmamando or yung kapitan sa barko. Mostly kasi mga lalaki. So sa nakikita nyo, ayan, padikit na sa jetty or pier or yung rampa ng barko, padikit na. So napaka-smooth yung pag-command ng kapitana, napaka-smooth yung pag-maneuver kasi tingnan nyo, halos magkadikit lang sila ng ibang barko. Dito na kami nag-check-in kaninang madaling araw dito sa Erosin kasi pagod na rin sa biyahe, nakakaantok na. So ngayon pa-check out na kami and nagpagasolina pala kami ngayon kasi 1 bar na lang yung natira kagabi. So ang mga total na naggasolina ko ngayon is 294 pesos. Ngayon balik biyahe na naman tayo. Nag-unat-unat lang kami saglit. So ayan, sa nakikita nyo, grabe ang traffic dito sa lugar na to. Ewan ko, nakalimutan ko kung anong lugar to. Pero napaka-traffic kasi yung kabilang lane ginagawa pa. Although tapos na siya pero hindi pa pinadadaanan ng mga sasakyan. Kaya one way lang yung daanan dito.
nag-decide ako na dumaan dito sa kabila, kasi kung hihintayin mo yung traffic na yan na makadaan ka, matatagalan ka dyan, siguro abutin ka ng kalahating oras o isang oras. Kaya dito na ako dumaan sa kabila, so wala namang dumadaan, kaya dito na kami dumaan. Pero konting ingat lang talaga, kasi meron ka pa ring makakasalubong na mga sasakyan. So dito lang kami sa gilid dumadaan. Ngayon dito na kami sa may Sisad, sa may Sorsogon, sa nadaanan namin yung SM Sorsogon. So ayan, sa nakikita nyo, napakaluwag ng kalsada, walang traffic. So ang ganda dito pag gusto mong mag jogging, mag walking, ayan, napakalawak ng lugar. And dati dumaan rin kami ng gabi dito, maganda rin siya kasi maraming mga nagtatambay, maraming mga nagmamasyal, naglalakad-lakad, and maraming ilaw. Maganda yung ilaw paggabi dito. So ayan.
Sa ngayon dito na kami dumaan sa Daraga Diversion Road. So ayan, napakaganda ng mga tanawin din dito. And ma-amaze ka sa magagandang view na makikita mo. So ngayon mag-stop over muna kami dito, magpahinga saglit dito sa ilalim nitong hindi tapos na skyway. Kasi ayan, tingnan nyo, makikita nyo ang view ng Bulkang Mayon. So bihira lang siya magpakita ng ganyan. Although hindi siya totally kita lahat yung perfect cone niya, pero okay na yung ganyan na kahit papaano kita mo yung Bulkang Mayon. Kasi dati nung dumaan rin kami dito, natatabunan siya ng ulap, halos hindi mo siya makita na ganyan. So ayan, so tingnan nyo yung ulap, for usok yata yan galing sa bulkan. And may bakas pa siya ng erosion dati nung nagbuga siguro to ng lava.
Ngayon paggasolina ulit tayo. So ang natira sa barko is 3 bar na lang. So ayan, nagasolina namin is 244 pesos. Ngayon dito na kami sa Gateway o Bicolania. So palabas na kami ng Bicol. So nag-stop muna kami para mag-unat-unat and tanggalin yung raincoat namin. So pag nag-standby kayo dito or nag-video or nag-picture-picture, doble ingat lang kayo sa mga dumadaan ng mga truck. Yan, kagaya niya malalaking truck, mga kotse, kasi baka mahagip kayo sa gilid. Delikado rin, kaya doble ingat talaga. Ngayon dito na kami sa Bitukang Manok. So ganito yung view niya pag gabi dito sa Bitukang Manok. Ayan, nung una medyo nag-alangan ako dumaan dito kasi akala ko wala masyadong dumadaan dito pag gabi. Pero marami naman pala kaming kasabayan na mga motorista. Kaya ayan, dito na lang kami dumaan. Dapat ang plano ko dun sa kabila, dun sa diversion road, pero may mga kasabay kaming umakyat dito sa Bitukang Manok, kaya sumabay na lang kami. Buti na lang nagpakabit ako ng mini driving light na Senlo M3 100 watts. So ayan, napakalaking tulong nito kasi lalo na pag biyahe ka ng gabi, ayan, maliwanag yung daan, makikita mo yung lubak. Hindi kagaya pag stock lang yung gamit mo, hindi siya maliwanag. So magugulat ka na lang pag malulubak ka.
So dito kami sa may view deck na ngayon ng Bitukang Manok. Ayan, nung papunta pa lang kami ng Leyte, pauwi pa lang, huminto rin kami dito. So ngayon huminto kami kasi gabi kami ngayon dumaan. And ayan, nakikita nyo ang dadala ng liwanag lang talaga yung mga ilaw ng mga biyahero. So kahit gabi, may mga nagsisignal-signal pa rin dito. Siguro yun yung mga residente dito or lokal na naninirahan dito malapit sa Bitukang Manok. So ayan, sila yung naggagabay sa mga biyahero kung saan yung tamang daan, kasi nga madilim, lalo na pag hindi mo pa kabisado nitong lugar na to. Sa part na to, pinutol ka na yung pagbibideo dito banda kasi naputulan kami ng bracket ng top box. Bigla kaming nalubak sa malalim na lubak, kaya ayan, buti na lang nakita ng OBR ko na bali na yung isang bracket, and swerte pa rin hindi siya nahulog, yung top box and yung bracket, hindi kami naka-aksidente.